Samantala, plano raw ng DNR na palawakin ang mga minahang bayan kasunod ng pagpapasara nito sa ilang large-scale na minahan sa bansa. Ayon po kay Environment Secretary Gina Lopez sa panayam sa kanya ng News to Go, kailangan lang bumuo ng kooperatibang maliliit na minero. Ito ang tinitiyak na maayos at ligtas ang pagmimina at nagbabayad sila ng tamang buwis. Pinagtanggol din ni Lopez ang kautusan para ipasara ang mga minahan. Tiniyak ni Lopez na para ito sa ikabubuti na nakararami. Ang pagpapasara ay bahagi ng paghigpit ng DNR laban sa mga mining company na lumalabag sa safety standards at nakakasira sa kalikasan. Bukod dito, mas nakikinabang daw ang malalaking negosyante kaysa lokal na mga residente. Ngayon naman po ay makakapanayam natin sa linyang telepono si Environment Secretary Gina Lopez. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Hello, good afternoon. Apo, Secretary, dito sa pagpapasara po ninyo ng mga minahan ay ang sinasabi po ng halimbawa ni Secretary Dominguez ay marami pong maapektuhan na kabuhayan. So, paano po nyo pinaplano na masagot po yung issue na nire-raise po ni Secretary Dominguez? Yung mina, hindi yan labor intensive. Capital intensive yan eh. The industry runs by money. And kung sa ano man ilan na ma-affect sa closure, sobrang mas marami na didismaya for decades. Yung mga mangingisda, yung mga magsasaka, ano yung buhay nila? Wala silang kahalaga, wala silang bang, are they not important also? And then, hindi naman sila iiwanan yung nandyan na nagtatrabaho sa mina. We're gonna get them jobs. Yeah. We're gonna use them to rehab the mine. You know that the line is really bad. Can you hear me well? Yes, ma'am. Opo, Hello? malinaw po yung dating po ninyo. Naririnig ko po kayo. Okay. Alright. Ma'am, naririnig ko po kayo. Malinaw po yung dating nyo. Okay. Opo, so yung pong yung kabuhayan po na binabanggit nyo ay sa paanong paraan? Paano po? Pagtatanimin sila ng mga puno sa area para ma-reforest po? Ganun po ba? Like for example, when I was in Tina, when I was there, the councilor said that they have 185 ecotourism areas. Dinagat, for example, has a bonsai forest. Ang ganda-ganda ng bundok. You know, they have blue water, and they have suffered for 77 years at mahirap pa sila. So why don't we try something else? Kawawa naman sila eh. And you know, the community there said only 20% of the labor force is from Dinagat. Ang dapat gawin, may pakinabang ang tao na doon nakatira. Hello? Hello? Apo, Secretary, naririnig ko po kayo. Yung po mga communities na nasira po dahil na-flatten na halos yung mga kabundukan ay paano po ikakasuhan nyo ba yung mga minahan, yung mga mining companies sa ito? Ano pong plano ng DNR tungkol dito? Talagang ang dami-dami talaga nagdusa dahil sa mina. Ay, grabe talaga. Thousands, literally, have suffered. You know, kung how many people are there working in the mine? Like, I don't know, several thousand farmers, several thousand fishermen, and they've been suffering for decades. Taon-taon, kawawa naman sila, di ba? And okay, so anyway, tutulungan lang. Hindi naman pwedeng isang ekonomiya na may pakinabang ang you know, some are benefiting, at tapos nagdudusa naman ang karamihan, di ba? Parang mali ata yan. Apo, yung nung mga kababayan natin na nandiyan sa mga mining communities na yan na ngayon po ay pansamantalang mawawalan ng trabaho, ano po ang naging reaction nila sa inyong kautusan? Wala. Ngayon, wala silang trabaho ngayon. There's no mining now. For 8 months, October to April to May, there's no mining. So, hindi naman sila nagtatrabaho ngayon eh. So from now, we're already preparing to give them jobs. On February 13 to 16, may big planning sa Dinagat and Surigao kung anong pwedeng gawin na pwede silang makakita, you know. Hindi sila iiwanan. Even DSWD will work first.
In sa mga projects ko, yung community ecotourism projects ko, the community is earning as much as 30 million a year. Yung bankero ko earns 10,000 pesos a week. And 3 oras lang sila nagtatrabaho sa gabi. So bakit hindi ganun na lang? Pwede naman mag-act ang buhay nila. Opo. So talagang hindi po, kumbaga, suspension lang pansamantala, kundi totally pagpapasara. Ito pong kautusan po ninyo. Tama po, Secretary? Pwede kong gamitin yung rehab fund. Hindi ko pwede gamitin hanggang i-isarado eh. Gusto kong gamitin at parang ayusin na yung di ba? Kawawa naman sila eh. Ang dami-dami talaga nagdusa dahil sa bilang Pangulo, ano po ang mensahe nyo dun sa mga mining companies na umaalma at ina-expect po ito na dadali ng Supreme Court. So, ano po ang mensahe nyo para sa kanila? Secretary, naputol po si Secretary Lopez at subukan po nating balikan, no? Pagpamanin niyo po, medyo masama lang po linya. Subukan po natin balikan Secretary Gina Lopez ng DNR.